Sagutin niyo ako lahat. Saan nagsimula yung kasalanan? Walang makasalanan dito kasi walang sumasagot. Saan nagsimula yung kasalanan? Sa langit. Sino po yung may gawa ng kasalanan sa langit? Si Satanas. Amen. Ano yung ginamit niya? Yung kanyang will to disobey God. Ano yung kasalanan niya? Gusto niyang maging Diyos. So nagalit ang Diyos sa kanya, siya itinapon sa basurahan. Amen. Kaya kayo naghahalongkat ng basura, baka mahalongkat yung si Satanas dyan. Saan po siya tinapon? Pakihanap mo nga si Satanas kung saan tinapon. Walang nakakalam kung saan tinapon si Satanas. Sa Bukawi ba? Sa Kalumpit? Saan? Sa Makati? Saan tinapon si Satanas? Sa Dasmariñas? Sa Paliparan? Saan tinapon? Sa Olongapo? Sa Subic? O sa West Philippine Sea? Amen. Saan siya tinapon? Sa lupa. Pero hindi niya pinasyang manatili ron. Siya pumunta ng second heaven. Amen. At dahil galit siya sa Diyos, gusto niya maghiganti sa pagkawala niya sa posisyon at pwesto bilang anointed cherub, isang leader at worshiper ng Diyos at sinusunod na maraming mga awit sa langit, according to Isaiah chapter 14, verse 12 to 15, nang makita niyang ginawa ng Diyos si Adam at si Eve, sa kanyang anyot wangis, yung pag-iinggit niya at pagkagalit niya sa Diyos, dito niya ibinunton. Anong ginawa niya ngayon? Ayun, dinaya si Eva at si Adan. At ang kasalanan ay dumating sa buhay nila at apektado ang buong katauhan. At yun ang sabi ng Romans 5:12 to 19. Dahil sa kasalanan ng isang tao, sino po yun? Si Adan. Ang buong mundo ay nagkasala. Amen. Nang nagkasala si Adan, ay dumating po ang sumpa sa buong mundo. Amen. Sinumpa ng Diyos ang ahas, naisumpa yung lupa, yung mga pananim, kaya nga merong bagyo, lindol. Naintindihan niyo po ako. Nahirapan ng mga babaeng mga anak. Unawaan niyo yun. Iyon yung bunga ng kasalanan. Si Adan dati ay hindi nagtatrabaho, pero nang magkasala, siya ay nagsimulang magbungkal ng lupa. Kailangan niyang magtrabaho, gumalaw, magbungkal ng lupa para mabuhay. Dati, namimitas lang siya ng mga bungang kahoy. Tumatawag lang ng mga hayop para kumain. Gusto niya ng isda saglit lang. Amen. Nagtatalo na yung mga isda. Patungo sa kanyang plato. Tatay, wala pang plato nun, dahon ng saging. Amen. Naintindihan niyo po yun? So, dapat i-explain natin sa kanila yan. At pag narinig nila yan, mag-iisip sila, hindi ko ito narinig sa reliyon, Amen. Hindi pala mansanas yung kinain nila, paborito ko pa naman yung mansanas. Yung pala bungang kahoy patungkol sa masama at mabuti. Amen. Kaya hindi nyo pwedeng maipangaral ng gusto ang salvation nang hindi nyo naintindihan ang nangyari sa Book of Genesis. Tapos yung dalawang kamay ng kausap ko rito. So maliwanag yan, Sabi mo sa katabi mo, nakaka-bless ka. You look like Jesus. Palakpakan natin ng Lord. Amen. At ang kasalanan itong naging daan upang mahiwalay ang tao sa Diyos. At ang tao ay naging independent. Amen. Siya ay Diyos ng sarili niya. Naniniwala siyang may Diyos pero hindi niya kilala. At ang uri ng pamumuhay niya ay labag sa batas ng Diyos. Pag tayo po ay nagturo at nagpresent ng bagay na ito, you don't condemn sinners. You simply show them their condition. Alinsunod
sa katotohanan nagaganap sa buhay nila at sa buong mundo. Why is that? Upang maging madali ang pagbibigay nila ng buhay sa Lord. Kasi nakaka-relate sila sa kinukwento mo. At ito ang dahilan kung bakit mahirap ka, mayaman ka, nag-aral ka o hindi, kilala kang tao o hindi, ay nagkakasakit ang tao. Dahil yun ang bunga ng kasalanan. Yun din ang dahilan kung bakit may mga kahirapan. May magulong pamilya. Amen. Yung sinful nature na yan na umalipin sa tao. At ninyo napansin, kagaya ko dati, yan, pwede nyo gamitin yung sarili nyo ngayon. Panay New Year's resolution ko, hindi naman ako nababago. Ayun pala, yung simple nature ko na natili pa. Nawala lang yun nung si Kristo'y pumasok sa puso ko. So kahit yung sino yung kausap mo, walang argumento, walang away. Kasi ini-present mo yung truth eh. Ini-educate mo sila. Amen. Naunawaan niyo po yun. Taas yung dalang kamay ng kausap ko rito. At dahil meron na pong kasalanan, meron ng sakit at karamdaman, meron na rin pong kamatayan. At pwede mong isa-isahin kung ano yung mga kasalanan na yan. Alak, sigarilyo, sugal, pambababae, panlalaki, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi mo siya inaaway kung marami siyang ribulto. Sinasabi mo kung ano yung mga kasalanan na yan. Amen. Naintindihan niyo yun? Kaya imbis na magalit sila sa iyo, magpapasalamat pa sila sa buhay mo kasi nadama nila nagmamalasakit ka without attacking them. But simply presenting to them the truth na ito yung kalagayan ng lahat. Hindi yung, so, ikaw bakla ka, no? Hindi ka papasok sa langit, naninigarilyo ka, mas malakas yung usok ng apoy ng impyerno, pupunta ka impyerno. Alam nyo, yung po yung pinakawalang kwentang pangangaral. Kung akong nando doon, bibigyan ko lang pamasahe yung nangangaral. Uwi ka na muna sa bahay. Tulog ka ron. Punta ka nga, dagat, ligo ka doon. Kasi napapaya ang Kristyanismo. Walang salvation doon. Pag sinabing you are presenting the gospel, you're talking about Christ's death on the cross, suffering, burial, resurrection, ascension. Amen. Amen. Kaya hindi niya napansin, pagkatapos mangaral nung nangangaral, away. Kasi ito yung ginawa mo eh. Ako'y nagturo sa Tanawan, na-share ko to eh. Sino yung nandoon sa Tanawang Batangas yung mag-mission of love tayo? Doon kayo. Tignan nyo, puro unbeliever yun. Puno yung basketball court. Lahat sila tahimik na nakikinig kasi nakaka-relay sila eh. Naka-address sa kanila yung pangangaral. Kaya grabe yung miracle kasi, yung pagsisisi nila buong puso. Doon na, nag-pray tayo, nag-ayuno tayo. Pero yung presentation ng gospel, mahalaga na isama mo doon sa pag-ayuno at pananalangin mo. Kasi yun ang magdadala sa kanila sa totoong pagsisisi. Amen. Kaysa, may kamag-anak ka, lalaki na rebulto, o maaaring ikaw yung nakakatanda sa pamilya, may authority ka nung nadaan na may rebulto. Ikaw pamangkin ko, no? Iyo ba to? Opo, tito. Alisin mo to lahat. Sa impyerno ka pupunta nito. Ang Diyos ay Espiritu. Kahit tanggalin yan, kung wala siya kay Kristo, yung rebulto nasa puso niya pa rin. Ang gawin mo, ipangaral mo si Kristo. Ipaliwalag mo bakit siya namatay. Huwag itong rebultong ito kasi wala namang kabuluhan yan eh. Kaya nandiyan yan, walang kabuluhan yan. Palamuti ilang yan dyan. Si Kristo ipangaral mo. Ipaliwanag mo yung nangyari sa cross. Ma-attract sila. Yan yung taktika ng diablo. Yung mga minor thing, doon tayo itinuro. Upang yung ginawa ni Kristo sa cross,
hindi maintindihan ng marami at natin maipangaral ng malinaw. Amen. Naiintindihan niyo po yun. At pagka nakakita ka dyan sa upuan ng medyo asiwa, pag ganun, huwag mo siyang sabayin, convicted yun. May nangyayari sa kanya, nakaka-relate siya. Amen. Okay. Mahal ka ng upo, nakaka-disturb ka, ginagamit ka ng dyablo. So, hindi siya yung ginagamit ng dyablo, ikaw. Ang ibig sabihin, kung ba't siya asiwa, convicted siya, yung mga demonyo roon, gusto nang lumabas. Sino sa inyo naniniwala pag patay ang isang tao kahit sipain mo, hindi gagalaw? Pero pag buhay, gagalaw. So nabubuhay na siya habang nangangaral ka. Amen. Kaya sabi ko doon sa mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, nagpunta ka pa ng TV at radyo, sayang yung bayad nyo. Hindi ka naman marunong mag-present ng gospel. Amen. Napakahalaga po nito. Magandang i-interact mo ang mga sinners. Kausapin mo sila one by one sa family, sa barangay. I-interact mo sila. Maging teacher ka, tinuturuan mo sila. Amen. Naunawaan niyo po yun. Binigyan mo sila ng pagkaintindi. Napaka-basic po nito. Luke 19:10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Sino po yung anak ng taong nagpunta rito para hanapin at iligtas ang nawawala? Sino? Jesus. Ikalawang kadahilanan, to heal them. Ayan, them, sila. Dahil sila yung kausap nyo, inuulit ko, isang tao, dalawa, magkakaibigan, isang pamilya, isang barangay, isang bansa. Amen. To heal them in all kinds of sicknesses and diseases. Kaya kayo po lahat na may karamdaman, nanay, ate, kuya, mga minamahal, hindi ka napagaling ng doktor, pumunta kang ospital, pinabalikan, hindi ka na nakabalik kasi wala kang pera, wala kang pambiling gamot, huwag kayong malungkot. Kasama po yan sa binayaran ni Kristo sa cross. Kasama po yan sa kanya pong pagkalibing. Kasama po yan sa kanyang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. At silyado po yan siya po umakyat sa kalawalhatian. Kaya lahat po kayo may sakit dito ngayon ay gagaling. At huwag kang magtaka kung magpalakpakan lahat yan. Mabubuhay yung pag-asa nila. Cancer, binayaran na po ni Jesus yan. Yung mga bulag na mata, mga binging tenga, binayaran na ni Jesus lahat yan. Mataas na blood sugar, tapos na yung insulin mo. Amen? Binayaran na ni Jesus lahat yan. Salamat sa mga gamot. Salamat sa insulin. Pero salamat kay Jesus. Binayaran lahat yan. Cornea mong sira, inaayos niya na yan. Glaucoma, catarata, epilepsy, hika, high blood. Ako, pagkaduling, pinagaling niya na lahat yan. Tapos magbigay ka ng kwento, kagaya ng gagawin ko ngayon. Ako, minsan nagpunta ako ng Montalban. Merong matanda ron, bulag siya. Pagkatapos meron siyang apo, nakatanggap ng brochure. Montalban, mga 1999. Hinatak yung lola niya roon sa gawain natin oras ng himala. Bulag yung lola niya. Nakakita yung lola niya dahil sa apo. Tapos may nagpunta ron, duling na duling. Grabe yung pagkaduling nun. Yung tingin niya sa poste, sumbi. Kasi may duling na yung tingin, dalawa siya 8. Grabe yung pagkaduling nun, hinili siya ng Lord. So, totoo story yung kinukwento ko. Nakaka-relate sila. Amen? Hindi yung, kung baka nagkakasakit kasi bakla ka! Ayan, problema nito eh. Amen? Hindi nagpunta si Jesus sa mundong ito upang kondenahin ang makasalanan, kundi para iligtas. Dati nang kondenado yan eh. Amen? Kaya ka nagkasakit kasi panainom mo ng alak. Grabe ka manigarilyo. Hindi mo pa nabubugay usok, hihitit ka na naman. Amen. Pinipresent mo yung solusyon sa problema nila. Pwede mo ba sabihin sa nakakulong sa Muntinlupa, sa city jail, na
Nakakulong siya. Alam niya nang nakakulong siya eh. Ibigay mo sa kanya yung solusyon paano siya lalabas. Alakpakan natin ng Diyos. Alam niya na yun eh, kahit hindi mo sabihin yun. Amen. 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 Sino sa inyo naniniwalang alam ng baklang-bakla siya? Sagutin niyo ako lahat. Kailangan mo bang sabihin sa kanyang bakla siya? Alam na nga niya eh. Ang sabihin mo sa kanya, pwede siya maging lalaki. Sino po yung gagawa? Si Jesus. Kailangan mo bang ulit-ulitin sa lasinggero siya? Balagta na nga doon sa kalsada, sa kalasingan. Humahanap siya ng solusyon kung paano siya alis doon. Ibigay mo si Kristo. Alam niyo yung mga naninigarilyo, sawang-sawa na yan. Alam nilang nagdadala ng cancer yan. Ang hinahanap nila, solusyon. Wag mo nang i-echo yung problema nila, sawa na sila ron. Ang i-echo mo yung solusyon, paulit-ulit. Alakpakan natin ang Diyos. Amen. Ito po, storya lang to, no? Nang-aral po yung isang Kristiyano. Masipag talaga. Sa kalsada po siya nang-aral. Sa tapat po ng highway. So, grabe yung pangangaral niya. John the Baptist na wala sa lugar. Puro kasalanan yung pinangaral niya. Lahat ng kasalanan, inisa-isa niya. At may dumaan. Medyo astig lang konti. Sabi niya, kasama ka ron! Alam niyo nangyari? Binugbog po siya. Sino may kasalanan? Siya. Walang common sense. Amen. Mas masarap mag one-on-one ng sinners kaysa mangaral ka roon sa bukas na lugar na yung mga tao hindi nag-i-stay. Daan-daan. Amen. Sayang yung pagod mo ron. Kung mangangaral ka sa palengke, humanap ka ng isang lugar na maraming tindero, doon ka mangaral. Huwag doon sa tapat ng poste ng Meralco. Mga tao, daan ng daan, hindi nila makakatsap yung sinasabi mo because they come and they go. Kailangan, upang makapture mo yung mind nila, dapat nasa isang lugar sila. Kung saan makapalang tao, dun ka. Pero steady sila. Maaaring nagtitinda, may bumibili, pero ando dun sila. Kasi kung yung pinapangaralan mo lakad dito, sakay ng bus, daan dito, isang salita mo, wala na yung pinapangaralan mo, nakasakay na ng bus. At ganun kahalaga yung brochure. Yun naman ngayon yung gagawin mo ngayon. Kasi nagmamadali siya, yan, bigyan mo. Kaya dapat alam niyo kung saan ginagamit yung brochure. Amen. Naintindihan niyo po yun. Noong isang araw, lumabas kami ni nanay. Sabi niya, labas naman tayo. Sabi ko, sige. So, nagpunta kaming malapit sa airport na lugar. So, maraming kainan doon. So, ayun, kumain kami ni nanay, Japanese food. Tapos sabi niya, ikot naman tayo sa kabila. Punta naman kami sa isang magandang lugar. Well-known na hotel, 5-star o 7-star. So, sabi ko sa kanya, so dito ka lang muna kasi maghugas lang akong kamay. So, nagpunta ako ng restroom, naghugas akong kamay. Paglabas ko, may 3 magagandang lalaki. Si Bambi, si Bamba, si Buboy. Yung 3. Sabi ng 3 ron sa labas ng restroom, si Bambi, si Bamba, si Buboy. Dumating si tatay gandang lalaki.
May dito lala si Bambi, si Bamba, tsaka si Buboy. Sabi ng tatlo, "Hoy, pogi." So galit na galit may espiritu ko sa mga demonyo. Pinigil ko sarili ko. Naintindihan niyo ako? Kasi ayoko makigulo eh. So ang ginawa ko, nilapitan ko si Bambi, si Bamba, si Buboy. Sabi ko, "Uy, magandang gabi sa inyo." Sabi ng tatlo, "Pogi." Galit na galit talaga yung espiritu ko, pero pinigil ko yung sarili ko. Amen. Naunawaan niyo yun. Binigyan ko yung brochure yung tatlo. Ang isa, paano ka papasok sa langit? Yung isa, kay Kristo matagumpay ka. So nakangiti ako. Sabi ko kay Bambi, kay Bamba, kay Buboy. Sabi ko, basahin niyo yun. Sabi niya, "Oy, pogi." Galit na galit talaga yung espiritu ko eh. Amen. Kaya pinipigil ko. Ito ang tawa naman sila. Nagmamadali ako eh. Nagmamadali rin sila. Amen. Kasi kung nagsialis na yung tatlo, habulin ko pa. Eh, siyempre, mag-create ng commotion yun. Eh, kapag sumigaw si Bambi, si Bamba, si Buboy, ba't mo kami nahabula? Eh, di takbuhan yung gardon. So, para walang commotion, brochure. Pero kung naka-steady siya ron, upuan natin. Kwentuhan natin. Kaya gaano tayo katagal doon. Okay lang. Kasi ando doon lang siya eh. Amen. Naunawaan niyo yun? Sabi mo sa katabi mo, "You look like Jesus." Nakakabless ka. Balakpakan natin ang Lord. So, may paliwanag sa kanila, Isaiah 53:4 and 5. Yan. Kinuha niya na lahat yung sakit at karamdaman. Amen. Mahigit 2,000 taon na nakakalipas. Hindi man sila nagbabasa ng Bible, kinakwento niyo sa kanila yung Bible. At nakakaroon sila ngayon ng desire na magbasa. Kasi meron ka pang New Testament, amen, na pwede mong ibigay sa kanila, Tagalog. Kung magaling mag-English, di English. Matthew 8:16-17, 1 Peter 2:24. Na lahat ng karamdaman ng buong mundo, lahat kinuhanan ni Jesus. Ay kung lahat ay pupunta kay Kristo, lahat ay gagaling. At yun yung lagi kong sinasabi dito, di ba? Mga Pilipinas, kung pupunta ka sa Panginoon ngayon, tapos yung problema mo. Kayong lahat na may karamdaman, kung pupunta kayo sa Panginoon, tapos yung sakit nyo. Maliwanag po ba yun? Kasi tapos na yan. Tapos puno ka ng prayer. Nag-ayuno ka. Grabe yung burden mo. Yung compassion ng Lord sa puso mo, na-activate sa kakagroaning mo, sa kakaweeping mo. At nangangaral ka, umiiyak ka, dama nila yung brokenness ng puso mo. Yung manifest presence ng Holy Spirit nag-move mightily sa kalagitnaan. Grabe pong gawain yan. Amen. At pag nakita yan ng barangay, open area o basketball court, sapat na yan. Para ang mga tao ron, mapaabutan. Na itong taong ito, lingkod ng Diyos, nagpunta rito ng aral. Amen. At isa ako sa gumaling. At kahit siya ka magpunta, habulin ganun. Naunawaan niyo po ako. Magtatanong na silang isa, "Ano po yung church niyo, pastor, pastora?" Kasi gusto ko pong pumunta. Natouch po ako ng pangangaral niya. Amen. Na ako'y nagpunta ng Muntinlupa, ang pinangaral ko, pag-ibig ng Diyos. Bakit pag-ibig ng Diyos di kasalanan? Alam na nga nila, ba't sila nakakulong eh? Amen. Ano pang kasalanan? Ipapangaral ko. Kaya nga sila nakakulong. Alam nila lahat sila nagkasala. Pag-ibig ng Diyos pinangaral ko. Puno ng luha. Puno ng groaning, ng weeping, ng panalangin. Daba nila yung pusong basag. Yung mga nakakulong, maximum security, prison po ito ha, Muntinlupa. Nag-iiyakan po yung mga kriminal, mga notorious na mga kriminal na mga mamamatay tao. At meron po isa ron. Ano po ito, 1994. Nakausap po siya ng isa nating anak. Kinuwento niya. Ang ikukwento ko sa inyo. Sabi niya, binubugbog ako ng mga magulang ko ng bata ako.
Hindi ako umiyak. Namanhid na ako sa sakit ng gulpi ng mga magulang ko. Nag-edad ako ng 9 na taong gulang, may hawak na akong Armalite. 17 years old ako, dami kong pinatay. Hindi ako umiyak. Marami akong binaunang buhay. Humingi ng awa, umiiyak, nagmamakaawa. Hindi ako umiyak. Pinatay ko pa rin sila. Kaya nga siya nakulong eh. Puno ako ng galit. Ang gusto ko pumatay ng pumatay. Pero namang aral siya ng pag-ibig ni Jesus, naramdaman ko parang may nalulusaw sa puso ko. At kahit ganun pala kalaki kasalanan ko, mahal ako ni Kristo. Pwede pala akong mapatawad. Iyak po siya ng iyak. At siya'y na-born again. Kaya dapat pag mangangaral ka, alam mo, yung kalagayan ng pinapangaralan mo, hindi sila pare-parehas. Tanyo si Paul, pag nangaral siya, ang kausap niya, mga lawyer, mga prosecutor, mga judge, gumagamit siya ng illustration about law. Kasi nakaka-relay sila. Kagaya ng kwento ko kanina, gumamit ako ng example tungkol sa pangingisda kasi sila ay mangingisda. Amen. Kausap mo mga architects, gumamit po tayo ng structure. Kasi nakakaintindi sila noon, madali silang maka-relay. Pero yung presentation ng salvation, yun pa rin yun. Kaya lang binibigyan mo sila ng understanding. Kausap ko mga lasinggero, kinakuwento ko sa kanila, dati lasinggero rin ako, mas malakas ako uminom ng alak sa kanila. Amen. Nang papunta kami ni nanay noon sa Kanyong Cove, madaling araw, so doon sa may Nasugbo, mayroong tindahan ng hamburger doon, yung tinatawag na junction, papasok ng Nasugbo. So, bumili sila ng hamburger. Kasi noong time na yun, 24 hours siya eh. Bumaba ako. Tapos nakita ko, ang daming kabataan doon sa kabila. Nag-uumpukan. Sila yung mga batang gala na nagpapalipas ng madaling araw sa bagay na walang halaga. Naninigarilyo, iba, minom ng alak. So nilapitan ko sila. Sabi ko, mga kabataan ako, kumusta na kayo? Okay naman, sir. Sabi nila, siyempre, ang believer. Okay naman, sir. Iba dyan, hindi ngumingiti. Iba dyan, pilosopo. Okay naman, sir. So, hindi mo napapansinin yun. Sabi ko, may kukwento ako sa inyo. Pwede ba ako mag-join? O, sige, sir. Upo ako. Para rin akong kabataan. Upo ako. Kung magaba sa mangingisda, ako yung bangka. Sila isda. Amen. Ako yung bangka. Ako yung kapitan. Sabi ko, alam nyo, ako, ilan taong ka na nga pala, brother, ako, 17, ikaw, 18, ikaw, 16. Sabi ko, naalala ko ako yung kabataan ko. Sabi ko, pwede ko bang kwento yung buhay ko ng bata ko? O, sige, sir. Sir, gusto mo tumakay? Hindi, kako, ikaw na lang muna. Yung ibibigay mo sa akin, ikaw na lang kako uminom yan. Kasi hindi ako makakapagpatuloy pagka inaalok mo ko eh. Amen. So, gumamit kang karunungan. Hindi, ba't mo ko inaalok? Lingkod ako ng Diyos. Diablo ka talaga. Bubugbukin ka nila ron, lasing yun. Sino sa inyo naniniwala ang pag ang diablo lasing, wala sa sarili? Karunungan. Inindihan niyo po ako. Karunungan. Kinuwentuhan ko po sila. Siguro mabot kami ng mga 35 minutes. Sabi ko, alam niyo, nung bata ako, kita ko sa inyo yung buhay ko. Kako, ang gulo ng buhay ko noon. Alak, sigarilyo. Sabi ko, siyempre, ganda kong lalaki, habulin ako ng mga babae, tawanan sila. So, sa isip ko, huling tawa nyo na yung mamay, mag-iiyakan kayo. So, nakaka-relay sila. Siyempre, andun yung anointing. Lagi niyong isipin, pag ipapangaral nyo si Kristo, yung Holy Spirit magmamanifest. Yun yung trabaho niya.
Huwag mo na siyang pakiramdaman kung nandiyan siya, maniwala ka, andiyan siya. Tahimik po sila. Kasi nakaka-relay sila eh. Ako, may mga kaibigan din ako kung bakit sila ganyan, kagaya ko, kasi galit sa magulang, ayaw mapagsabihan. Nagre-rebelde. Iba, nahook sa drug. Ako, iba nga namatay, nakakalungkot. Kako, sayang na buhay. Kako, nagamit lang sa Lord yun. Napakaganda. So nakikinig po sila kasi anointing para silang pakong namamagnet eh. Amen. At nararamdaman nila yung puso mo, basag, may luha ka sa mata. Tapos sinakbayan ko pa yung isa, sabi ko, alam mo, Toti, ano yung pangalan niya? Ganito rin yung buhay ko noon eh. Ako, ilang taong ka na pala, Toti? 17 ka ako. Yun, dinaanan ko ako yan. Niyak po sila. Sabi ko, ay, aalis na ako kami kasi may bahay ko, tinatawag na ako. Ako, pray tayo. Sige po, pray nyo kami. Pinatanggap ko sa Lord, binilis ko, niyakap ako. Sabi na, kailan po uli kayo babalik? Sabi mo, galing akong gumo, pinababalik ako nasugbo. So, ang sagot ko, kailan ko kayo masusumbungan uli rito? Amen. Then tinuro natin yung chapter natin sa Batangas. Nakuha niyo yun. Napakadaling magligtas. Huwag niyong kakalimutan ang buong Pilipinas handa ng maligtas. Ang kailangan lang natin, marunong tayong magligtas. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Amen. Tatay, bakit ang Lord nagsasalita kayo mga ulupong, mga ahas, kayo mga hypocrite, sino ang kausap niya ron? Hindi unbeliever, mga pariseo. Mga kalyado na yung puso. Yun, nagsasabing siya ay may demonyo sa katawan. Sila yung mga teacher of the law na ayaw tanggapin ang pinapangaral niya kasi merong jealousy kasi mga follower nila nagpupunta sa kanya lahat. Nawawalan sila ng tagasunod. At sila yung nagpapako sa Panginoon. Hindi unbeliever. Anong sabi niya kay Mary Magdalene? Asa na yung gustong bumato sa'yo? Umalis na po, Panginoon. Hindi rin kita babatuhin. Humayo ka na, huwag ka na magkasalang mali. Ganyan po siya ka-gentle sa mga unbeliever. Kasi wala silang naintindihan. Biktima lang sila ng Satanas. Kapag hindi ka marunong mangaral, dinagdagan mo pa yung hirap nila mula sa diablo. Lubog na nga, nilubog mo pa. Amen. Amen. Then, number 3, to destroy the curse that is upon them because of sin. To destroy the curse that is upon them because of sin. Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Binanggit po yung salitang curse. Ano pong meaning ng curse? A pronouncement of misfortune or evil fate against any person. Anong meaning ng curse? A call for demonic power to end. A call for a demonic power to end harm or evil upon. So nangangaral tayo. So marami po sa inyo pinagmumura ng mga tao. Iba sa inyo ay kinukulam, binabarang, o maaaring napamanahan kayo ng mga ganitong gawang okultismo. Binayaran na po ng Kristo sa krus ng Kalbaryo lahat yan. Si Kristo po ay kaya kayong pawalang sala. Kaya niyang sirain yan. Gumamit ka na naman ng testimony. Meron po ako isang kongregasyon. Siya po 64 years na espiritista. Dami siyang ginamot. Dami siyang mga inorasyonan. Pinakilala ko si Kristo sa kanya. So siya po yung nasa langit na, pero bago siya namatay, siya tumanggap sa Lord at saka nag-commit sa Panginoon. Kahit hindi na siya nakakalabas ng bahay, lagi nakikinig ng turo ko. So gumamit kay illustration ngayon para paniwalaan nila na maraming taong ganito yung kalagayan na break dahil kay Jesus. Amen.
Meron kaming attending ngayon, dati aswang yun. Humahaba ang dila nun. Alipin nyo ng henerasyon ng mga aswang. Pinalaya siya ni Jesus. Ngayon, mambuti na lang, usher na siya sa church. Amen. Nakaka-relay po sila. Napakasimple nito. Isang oras, tapos ka ng mga aral nito Signs and wonders nakasunod nito. Bakit ka simplify nyo yung pangangaral pag salvation? Para madali nilang maintindihan. Kasi kung 3 oras ka dyan, papunta ka ng titan offering, kamatayan sa sarili. Amen. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang dami-dami napuntahan ng topic mo. Kaya yung kaligtasan nila, 1/4. Tapos nagpa-sacrificial giving ka pa, na wala kaligtasan nila. Hindi na sila a-attend. Kala ko pa naman, okay si pastor, convicted na nga ako, nanghihingi ng pera, nagpapasakripisyo, laro siyang pamasahe, pera-pera lang yan. Huwag na tayong umatin dyan. Pinapit lang yan si Jesus. Salvation lang pinag-uusapan. Amen. Amen. Naintindihan niyo po ako. Pag matagal na tayo nangangaral, yung mga tao inaantok. Sabi mo sa katabi mo, you are a blessing. You are like Jesus. Palakpakan natin ang Lord. So, ano pa po yung mga curse na yan? Kahirapan, sumpayan. Yung kahirapan, sumpayan. Bunga ng sin. 2 Corinthians 8:9. Alam nating lahat ang grasya ng Panginoong Kristo na siya na mayaman sa lahat ay naging mahirap upang tayong mahirap ay yumaman sa pamamagitan niya. Isang illustration lang, huwag napakarami. Amen? Isang simpleng illustration lang. Yung madali. Ang purpose lang kasi ng illustration, yung makatsap nila yung sinasabi mo na totoo siya. Yung illustration, what example mo, yung nagpo-prove na yung pinapangaral mo, sinasabi mo, ito totoo kasi may nakaranas. Either ikaw, kilala mo, kaibigan mo, kapatiran, o kung sino pa. Amen. At yun, doon pumapasok yung sinasabi kong, your testimonies is their salvation. Amen. So, ano pa po yung mga curse na magulong buhay, yan, hiwalay. Sa pamilya, laging nag-aaway yung magkakamag-anak, mga sumpayan, magulong buhay, alipin ng prostitution. Ayan, mga curse yan. Hindi mo sinasabing sila yun. Pero kung meron doon, nakaka-relate na sila. Naintindihan nilang, ba't pala ako ganito? Hindi pala bunga ng pera ito. Kundi under curse pala ako. Kung ba't ako nagbibenta ng katawan ko. Naintindihan niyo yun. Ika-4, to destroy the works of the devil in their lives. To destroy the works of the devil in their lives. Ano-ano po yung gawa ng diablo? Hinanakit. Sabahan ng loob. Galit. Tampo. Habag sa sarili. Takot. Depresyon, anxiety, hindi pagpapatawad, pagkaalipin sa alak, sigarilyo, sugal, bawal na gamot, pornography, sexual immorality, sexual perversion, adultery, fornication, homosexuality, lesbianism, pagkawasak ng pamilya, panggugulo ng buhay ng tao, paninirang puri, walang tigil na pagmumura, pagkakars ng kapwa, nagpatay, inggit, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pananalangin sa mga patay, rebelyon, sa pamunuan, sa pamahalaan, sa mga just, God-fearing government, leaders, chismis, paninirang puri.
Ito yung mga gawa ng diablo. Amen. Pag narinig nilang ito yung gawa ng diablo o meron sila noon, syempre, hindi mabuti identify ka sa diablo. Amen. Ang tanong, paano ito naging gawa ng diablo? Syempre, unbeliever sila. Yung simple nature, dala nila. Hindi sinasabing may karga sila. Pero ang totoo, meron talaga. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo yun? Binibigyan niyo sila ng pagkaunawa na yung gawa nila na hindi mo sila siningle out, pinangaral mo sa lahat, kung sino sa kanila yung gumagawa nito ay biktima ni Satanas. Walang tao yung gustong ma-identify kay Satanas. Napakaganda nito. Amen. Kasi pag may simple nature ka, sa ayaw mo sa gusto, biktima ka ni Satanas. Yun ang ibig sabihin ng sin eh. S-I-N, Satan, implanted nature. Amen. Napakaganda nito. Taas po yung dalawang kamay na nabibless. At ito yung diablo na sumisira ng buhay ng bawat isa. Amen. Kaya yung lahat ng sinisisi natin sa diablo. Hindi doon sa biniktima, kundi doon sa nang biktima. Sino pa yung nang biktima? Si Satanas. Sino yung biniktima? Unbeliever. Amen. Lastly, hindi pa pala last, to make them an overcomer. To make them an overcomer. Ipaliwanag nyo sa kanila na kahit sila nag-New Year's resolution, sincere yung meeting magbago, hindi sila nakakaalis sa bondage nila. Si Kristo lang ang may kakayahan. At lahat ng ito'y tapos na sa cross. Amen. Lagi idein yung salitang tapos na. Binayaran niya na. Ang kailangan niyo lang tanggapin siya upang ang lahat ng ito'y sumain niyo at ang ganap na kalayaan mangyari sa buhay niyo. Hindi siya temporal. Amen. Siya'y panghabang panahon. Gamit ka na naman illustration, sarili mo na. Natitema ako nung manigarilyo pa, pero nung dumating ang Lord, nawala na yung desire. Hindi ko pinilit tanggalin yung paninigarilyo. Pag inom ng alak, kusang nawala yung desire. Naging overcomer ako. Amen. Dahil kay Kristo. Tinutulungan natin sila, tinuturuan kung ano yung dapat nilang gawin upang lumaya sa pagkakabilanggo. Naunawaan niyo po ako. Parang bata, hindi marunong kumain, tinuturuan mo magsubo ng tama. Hindi marunong manamit, tinuturuan mong manamit. Yun tayo. Hindi nila alam kung paano lalaya, sinasabi natin. At sino yung tagapagpalaya? Si Kristo. Kailan tinapos yung pagkakabilanggo ng lahat? Sa krus ng Kalbaryo. At yun po ang dahilan, ba't ako nandito ngayon, nangangaral sa inyo. Amen. Napakaganda nito. Per John 5:4-5, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world, but he who believed that Jesus is the Son of God? So yan, pwede nyo siyang basahin sa English, pero Tagalogin nyo. Ay kung yun namang makikinig sa inyo, common tao, gamitan mo na lang ng mabuting balita na Bible. Tagalogin mo na lang. Amen. Naunawaan niyo po ako. Ipaunawa ng simple, parang bata in-spoon feeding mo kasi nagliligtas ka. Hindi yung puro ka English dyan. Meron nga ako narinig na nangaral. Oh God! Oh my God. Amen. Oh my God. Talagang prayer, English. Opening, closing, prayer, English. Okay lang sana yung English kung NIV. King James Version. Di sabi ng mga nakikinig, common tao, iba hindi nakatapos ng elementary, iba hindi nakatapos ng high school, sabi ng marami. At siya, akala mo si Pontius Pilato, oh God! You know, all the power, nagtangs pa siya. Sabi ng mga unbeliever, ano yun, lasing? Naintindihan niyo po ako. Hindi na naintindihan ginagawa mo.
Pag nagliligtas tayo, dapat naintindihan ng mga tao kung ano tayo. Supernatural tayo, pero normal tayo. Kasi pag na-present natin sa abnormal tayo, wala silang balak sumapi sa'yo. Nangingiti yung marami rito. Intindihan niyo po ako. Naunawaan niyo po ako. Saka ka na mag-thanks pag ligtas na sila. Ang thanks doon, ginagamit sa bahay yun. Mag-thanks ka na mag-thanks doon. 3 hours, 5 hours, 7 hours, 9 hours. Hanggang ayaw mo mag-thanks. Amen. At in case mo na, hindi mo napigil, nakapag-thanks, anong sinasabi mo? Hindi, nanalangin ako sa Diyos. Magpaliwanag ka. Hindi yung puro katang dyan, sabi ng kausap mong unbeliever. Siya naintindi. Pinag-uusapang kaligtasan, hindi spirituality mo. Hindi yung gandang lalaki mo, hindi yung gandang babae mo, hindi yung pinag-aralan mo, yung galing mo sa English. Ang pinag-uusapang kaligtasan nila. Sabi mo sa katabi mo, sila hindi ikaw. At ang kailangan nila hindi yung talino mo, yung galing mo, yung ganda mo, yung pagkapogi mo, kundi si Kristo sumasa iyo, si Kristo ibigay mo sa kanila. Alakpakan natin ang Diyos. John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ito po mga magulang at kapatid, si Jesus po ang may sabi, nung siya po ay nasa mundong ito, winasak niya po ang kapangyarihan ni Satanas. Lahat po ng mga bagay na pipinsala sa inyo, ayan na naman yung pinaliwanag natin kanina, sinira niya na pong lahat. Sa kanya meron kayong kapayapaan. Hindi po ito kayang ibigay ng pera. Ng doctorate, ng masteral. At yun po yung nangyari sa akin noon. Alam niyo, ako po kilalang tao, negosyante, maraming pera, maraming koneksyon. Lahat ng bagay meron ako pero wala akong kapayapaan. Salamat kay Jesus. Nung pumasok siya sa puso ko, natagpuan ko kapayapaan. Tapos may luha ka pa. My God. Hindi ka pa nagpapatanggap sa upuan, marami rin naboborn na gina. Alakpakan natin ang Diyos. Number 6, to make them like Jesus. Dumating po si Kristo sa mundong ito, nagpunta ng krus ng Kalbaryo. Namatay, nilibing, pagkalipat 3 araw na buhay na maguli mula sa mga patay. Umakyat sa kalangitan para kayo pong lahat ay gawing kagaya niya. At siya po'y tinutularan natin sa kalagayang bilang tao. Amen. Na tinirhan ng Diyos. At yan din po mangyari sa inyo. Kaya pag kayo po'y nasa Panginoon na, dahil mamaya po ibibigay niyo yung buhay niyo sa Kanya, magsisimula na po kayong mabuhay kagaya niya. At yung ini-enjoy ko ngayon, may enjoy niyo rin po siya. Simpleng-simple. That is Persian 2:6, those who are in Christ must live like Christ. And then Persian 4:17, master nyo na yan. In this world, you are like Jesus. Amen. And lastly, at lahat po ng ito ay ginawa niya dahil sa laki ng pag-ibig niya sa inyo. Yung po ang pinakahuli. Sobra po laki ng pag-ibig niya sa inyo. Alam niyo po, ang kabayaran ng kasalanan ninyo ay kamatayan. Kamatayan sa apoy ng impyerno. Habang panon, hindi kayo aalis doon. Pero ganun po kayo kamahal ng Diyos, ng Panginoong Kristo. Ibinuwis niya yung buhay niya para iligtas kayo. Kayo po dapat ang ipinako, kayo dapat ang sinipa, dinuraan, tinadyakan, pinahirapan. Pero inabaswelto niya kayo. Sinubstitute niya at ipinalit ang kanyang sarili para iligtas po kayo. Ganyan niya po kayo kamahal. Isang klase ng pag-ibig na siya lang po ang makakapagbigay. Sino po kayo? Ako, tayong lahat. Para mahalin niya yung makasalanan tayo. Pero ang pag-ibig niya po ay para sa makasalanan. Para bigyan po kayo ng bagong buhay. Kaya wala akong makitang dahilan para tanggihan niyo siya. Kasi umiiyak ka na nun, yung puso mo, nadadama nilang durog na durog. Amen. Grabe conviction. Nakita niyo naman si tatay, pag nangangaral sa mga unbeliever, yung mga tao nag-iiyakan sa upuan.
Kasi kinakwento natin katotohanan. Yung operation ng Holy Spirit, very evident. Yung conviction, so alive. Pwede nyo gamitin mga text na yan, Romans 5:8-9. Yung una, John 3:16-17. At yung pinakahuli, John 19:30. Huwag masyadong marami. 2, 3, okay na yan. Amen. Amen. At binibigay ko lang ito sa inyo nga para meron kayong o pwedeng gamitin. Pero yung salvation, yun pa rin siya. Nakuha niyo yun. Huwag masyadong maraming chapter at verses. Sapat na isa, damos, 2. Kasi minimize nyo yung points nyo. Ang importante kasi na ipaabot nyo na yung dapat nilang maintindihan. Kasi bago pa lang naman yung salvation lang. Hindi nyo napansin, wala tayong tinatalakay rito iba pang issue. Ang pinag-uusapan, salvation. Pag salvation, salvation lang tayo. Amen. John 19:30, so when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished," and bowing his head, he gave up his spirit. Ayan po, mula sa bibig ng Panginoon, sabi niya, tapos na, naganap na, nangyari na, it is finished. Amen. At isa po dahilan niya kung bakit po siya bumalik sa Ama. That is one of the reasons why he ascended to the Father. Kasi yung mission niya para iligtas po kayo. At ang buong mundo, tapos na. Napakaganda po nun. Yun ang reason ba't siya bumalik sa Ama. Kasi yung mission niya para iligtas kayo sa kasalanan, sakit karamdaman, kamatayan, kahirapan, gawa ni Satanas, tanggalin ang mga sumpa na tinapon sa inyong mga buhay ng iba't ibang tao mula sa dyablo. Gawin kayong kagaya ng Panginoong Jesucristo ay tapos na. Kaya siya'y bumalik na sa God the Father. Amen. Hindi nyo napansin na hindi tapos yung mission na hindi siya bumabalik. It is only when His mission is finished that He ascended back to the Father. Amen. Kapag tapos yung mga mangaral yan, magpatanggap na sa kanila. Uli, dahan-dahan yung patanggap. Sabihin yung lahat ito, Ama kong Diyos na mabuti sa lahat. Tama yun. Tama yun. Salamat po sa gitna na aking pong pagkakasala at maraming kasalanan. Mahal mo pa rin ako. Dahan-dahan. Bigyan sila ng pagkakataong makasabay sa panalangin. Amen. Hindi nyo napansin pagka nakita ko hindi sila nagbukas ng labi, inuulit ko uli. Lakasan niyo po ang sasabihin niyo, magbukas kayo ng labi, nanay, tatay, sumabay kayo sa panalangin. Dahan-dahan. Sabi mo sa katabi mo, rapture lang yung mabilisan. Patanggap na to eh. In fact, ang totoo nga dyan, kung puno kayo ng prayer, ng fasting, umiiyak na sila riyan, hindi pa kayo nagpapatanggap kasi namunga na yung Word of God. Amen. Nagwiwiping na sila. Yung conviction, napakalakas na. Hingi ko po ng tawad, mga kasalanan ko. Samahan ng loob. Yan, bigay niyo po ng agwat. Hinanakit. Amen. Di pagpapatawad. Ano pa ba yung kasalanan nilang pag-inom ng alak, paninigarilyo? Na alam ko masama sa katawan ko, pero tinutuloy ko pa rin. Patawad po sa mga pagsuway ko. Kung ito'y pamilya ng albularyo, teritoryo ito ng mga albularyo, nagpunta ka lang si Kuhor, tawad po sa aking pagagamot ng mali. Paggamit ng kapangyarang hindi sa iyo, tinatakwil ko po ito. At lahat ng orasyong na ilagay sa buhay ko, dinasal ko, tinatakwil ko. Amen. Bigyan niyo po ng agwat. Dahan-dahan. Pagkatapos yung magpatanggap, yan na. Pagparehin nyo na mga may sakit karamdaman. Alam niyo naman yung ginagawa ni tatay rito. Kaya kasabihin ng pagpipray nyo sa kanilang sakit karamdaman, pagpapalayas ng mga
Demonyo. Demonyo ka ng cancer, goiter, leukemia, epilepsy, high blood. Yan, kahit magbabilis ka na, kasi demonyo naman yung pinagagalitan mo. Amen. Demonyo ka ng hika, labas! Demonyo ka ng pangangalayan, pakikiapid, pagpatay, pagnanakaw, pangre-rape, galit, inggit, puot, anxiety, depression, layas! Amen. Ayun na yun. At pagkatapos siya pong mag-pray, magpalayas ng masasamang espiritu, na siya pong ugat ng sakit at karamdaman, expect na sila po'y gagaling. Expect na sila ilalaya. At maganda pa nga dyan, kung may mga naka-wheelchair dyan, sabihin sa kanilang lahat, o tingin po kayo, andito ang Diyos ngayon, at ipupurog ko po sa inyo ang katotohanan ng pinangangaral ko. Tatay, ilan taong ka na pong baldado? 7. Ano po ang reason, ba't ka nasa wheelchair? Parkinson's disease. Hindi po kayo nakakatay, hindi po. Sa pangalan ng Panginoon, huwag po kayong kukurap. Dumilat kayong lahat. Andito po si Jesus. Tayo! Ayun, tatakbo na yun. Palakpakan mga tao. Amen. Amen. Nakita yung power ng Diyos. Amazed po sila. Kagaya ng unang panahon, sa Bible days, sasabihin ng mga tao, ng mga Jew, we've never seen like this before. Ano to, may authority siya. Pati mga demonyo sumusunod sa kanya. Anong klaseng aral to? Amen. Amen. Tapos kagaya ni tatay, meron kayong mga tagatanong. Kung anong gumaling sa kanila. Hindi Pastor, Pastora, ito po si Kuya. Dati po may hika ito nung malapit sa iyo nag-react. Nangisay. Walang kukurap. See the power of God. Tayo! Ayan, hindi kita nila, laya. Gulat sila niyan. Maniwala kayo, wala ka na isang buwan pinag-uusapan pa yung nangyari. Kasi walang ganun. At maniniwala silang ang Diyos ngay sumama sa iyo. Kasi walang pwedeng gumawa ng maliban ng Diyos sumama sa iyo. At sasabihin nila, punta na tayong lahat sa oras ng himala. Ando doon ang Diyos. Amen. Then give God all the glory. Remain humble. Manatili tayong mababang loob. Amen. God opposes the proud, but give grace to the humble. Kaya mo sa Diyos lahat ng karangalan. Pag magpapabayad, matatapos maliligay ang araw mo. Amen. Amen. Pag magbigay ng calling card, kagaya ng ginagawa ng iba, takalagay ito yung bank account mo. Matatapos maliligay ang araw mo. Give God the glory. Tinanggap ng libre, ibigay ng libre. Now, in closing, ano po yung gusto ko ipaabot sa inyo rito sa kanya pong kasimplihan? Ito siya. Hindi yung iksi o haba ng pangangaral ninyo, kundi kung paano nyo ipinaintindi sa kanila ang katotohanan kung bakit si Kristo ay nagsuffer, nagbata. At bakit tanging siya lang ang solusyon. Wala nang iba. Amen. Kasabay ng pangangaral ay ating dinidepensa ang katotohanan siya lang ang Mesaya. Naunawaan niyo po ako. Now, punta tayo sa simpleng preparasyon. Ang soul winner, sa bawat panon, preparado yan. Kaya ganyan kahalaga, nabubuhay tayong kagaya ng Lord. Lagi tayong prepare, yung kabanalan sa atin, normal na pamumuhay. Anong ibig sabihin, holiness to us is a normal way of life? Kasi yung iba, saka lang sila mag-aayos ang salit, magpapakabanal pagka meron ng gagawin at meron ng deliverance na magaganap at meron ng ministry na pupuntahan. Mali yun.
You must live ready, live prepared again. To be like Jesus is to live a holy life. And holiness to us is a normal way of life. Normal na uri ng pamumuhay. Amen. Ganon din ang pananalangin ng pag-aayuno. So, lagi tayong nakaredy. Ang karagdagan lang dyan, pagka tayo po 2 araw yung gagawin mo niyan, ay talagang maglulunay ka sa presensya ng Diyos niyan. Magtatago ka sa kwarto mo, kung saan lugar ka po pwedeng mag-isa, magpipray ka niyan, mag-aayuno ka, so you will pray para sa kanila. Hindi po pwedeng gawain mo bukas, ando doon ka sa Laguna, kagaya ng Koreano, nagpapainit. Amen. Walang ganon. Kung gaano kalaki yung paglulunay mo sa pananalangin, ganon kalaki ang conviction sa mga tao. Ganon kalakas ang bisitasyon, ganon katindi ang himala. So meaning to say, doon tayo naglulunoy. Amen. Kasi big event yan Ngayon, kung pang-araw-araw na soul winning, hindi araw-araw. Living like Jesus ka. Ito kasi kagandahan dito mga anak Pagka nakapag-win ka na ng isang kaluluwa, yung burden sa puso mo lumalaki. May mga pagkakataon kahit gusto mong kumain, ayaw mong kumain Nilalagay mo sa prayer. Nasabi ka. Yun yung nangyari sa akin ng early years ko. Nakita ko, dami naliligtas sa araw-araw. Hinahatak ako nito, mag-pray to be with the Lord. Kahit hindi naman season of prayer and fasting, so nagiging season na siya sa buhay mo. At sa araw-araw na yan, yung mga withgroaning mo, puro kaluluwa yan. Ililig ka niyan, hindi ka mawawala ng ililigtas. Yan yung chart growth. Kaysa maghintay ang chart dito ng evangelist, yearly dadating. Ando na ako, may naligtas na 100,000, 300,000, pero yearly yun Ang living like Jesus, ang apostolic church, hindi ganon. We win souls every day. All kinds of evangelism and soul winning, we do. Hindi lang yung mga big crusades na yan. Hindi lang TV, hindi lang radio. But every day, everywhere, one-on-one evangelism, house to house. Amen. Now, kung ikaw na may nagtuturo sa kulungan, dapat iba-iba topic mo niyan. Kung ngayon, tinuro mo salvation, naligtan sa sila, paliwanag mo naman sa kanila uli kung paano sila naligtas, kagaya in-explain ni Paul. Ano binago sa kanila, yung puso nila, paano nangyari, yung Holy Spirit, meron sa kanila. Amen. When they have accepted the Lord. At marami na silang tanong niya usually. You must explain it. Kaya nga, again, na naman, yung mga libro na yan, lahat yan, kailangan nyo talaga yan. Kasi diyan kayo kukuha ng sagot. Sa dami ng tanong nila. At pag sila ay na-educate natin ng maayos, nag-ground sila sa Word of God, dadami soul winner. Halimbawa, sentensya mo sa kulungan, 15 years, hindi ko magpapastor doon. Ang dami mong mawiwin. At kahit siya ka mapapuntang bayan o bansa, kung nag-abroad ka, hindi marami kang mawiwin. Sa company, amen, sa bansang kinalalagyan mo, dadami yung mga shepherd. Kahit hindi ka full-time. Kasi soul winning is an urgent task. It must be our lifestyle. Winning souls every day. Inuulit ko lang naman reason bakit ako lumalabas ng bahay. Amen. Alam ni Nana yun. Kaya pag nilabas ko na yung mga brochure ko at alam ni Nana magsasalita ako, mga gwardiya nakatingin sa'yo, dadaling kanila roon sa sa security room. Sabi ko, di mabuti, maraming papasok sa langit doon. Hindi naman nila ako pwede ikulong, takot lang nila, gandang lalaki ko, ikulong nila ako, bibitahin sila ng Lord. Amen. Amen. Ang soul winning po ay isang uri ng trabahong you will love. You will enjoy so much. For the glory of God. Magmula na naligtas ako, 38 years ago, I enjoy winning souls every day.
Hindi naman tayo ilalagay sa TV, sa radio, sa worldwide ministry, malibang sa kalsada pa lang dala na natin kabigatan. Hello. Pag naglagay ang Diyos ng kabigatan sa puso natin, dali na natin sa panalangin yan. Tapos humayo na tayo. Huwag niyong payagan may kabigatang nilagay na i-stack niyo yan dyan. It will die. At matagal bago kanya lagyan uli. Kasi nalungkot siya. The moment na naramdaman mo naglagay siya ng burden para sa kaluluwa, go out. Grown it, and then go out. And bring them to the lost. Yan ako natuto na maraming sagot eh. Kasi siyempre, nag-i-evangelize ako mag-isa, wala akong naunawaan sa mga evangelism na yan. Hindi ako nakabasa ng mga libro na yung Bible lang, ang Lord lang tinularan ko. Marami silang tanong, hindi ko masagot. Tinatanong ko ang Holy Spirit. Lord, ano isasagot ko? Siya na rin naglalagay ng salita. Natutuhan ko siya lahat sa Lord. Amen. Sino sa inyo naniniwala ang magaling mag-golpe, lagi nagtitrain? Bakit siya lagi may award? Ang soul winning, ganyan. Huwag tayong matakot mag-win. Hindi natin problemang baguhin sila. Trabaho ng Holy Spirit yun. Ang trabaho natin, i-present si Jesus. Love lang talaga. Lalo sa kapal ng presence ng Holy Spirit ngayon. Sino sa inyo rito nakakita ng iyak ko? Dito sa taas. Kung hindi ko nga aawatin, hanggang ngayon, nagwiwiping pa ako doon sa likod ng pulpito. Grabe pong bisitasyon nyo. Yan yung sasalubong sa mga unbelievers sa pamamagitan ng buhay nyo. Yan ang sasalubong sa body of Christ. Yung invasion na yan. And expect na pag nawin mo ang isang barangay, susunod-sunod na yung barangay na yan. Kasi mababalita yan. At awin mo na isang bayan, yung susunod naman. Di ba yan ang sinasabi ng Matthew 4:23-24? Sabi ng Bible hindi lamang sa Decapolis, Judea, Jerusalem, Jordan, hanggang sa ibang region, lumaganap ang patungkol sa Panginoon. At pagpunta niya ng Genesaret, in Mark 6:53-56, yung bawat pasukan niyang village, town, synagogue, mga tao humahabol kahit siya pumunta pakapal ng pakapal. Kapag tumatagal ang oras ng himala sa isang bayan, umaabot ng 5 days to 1 week, pakapal ng pakapal ng tao. Parang Iloilo City yan eh. 2 araw, grabe yung miracle na balitaan ng mga taga Iloilo. 3 araw, yung hotel na pinaglipatan namin, hindi na na-accommodate yung mga tao. Nasa truck, hindi na nakapasok kasi overcrowd na eh. 3 araw pa lang yun. Dali ko saan probinsya. Ang ginawa pinatanggap na lang sila sa truck, binigyan ng understanding ng church natin, ng TV radio. Kasi tumagal na yung balita, kumalat na sa lahat. Ay kung yung church natin naka-station sa isang lugar, mababalita na yan Ang mga tao kung saan pupunta rin. Tapos nakalagay pa dyan, oras ng himala, the healing church. Naku, grabe. Lahat ng klase ng sakit ay po pwedeng pagalingin sa lugar na yan. Tapos lahat ng usher natin, mga anak nakangiti, nakaayos, nagliliwanag mukha. Excited, prayerful, nabubuhay sa fasting. Papasok pa lang sila dyan, dama nila yung glory ng Lord.